Atin namang pag-uusapan ang Pasig River Development Plan kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar. Secretary, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga po. Yes sir, ano po itong Pasig Bigyan Buhay Muli o yung PBBM project ng pamahalaan para sa urban development ng Pasig River? Ito po yung paano ba ito? Ito po yung executive order po na nilagdaan po natin mahal na Pangulo noong nakaraang linggo. Ito po ay ang EO35 na yung at katulong po namin dito si First Lady sa pagpapaganda po ng Pasig River. Alam niyo po, nag-umpisa po yung Pasig River nung isang araw, nung nakaraang buwan po. Si First Lady po nagpatawag po sa amin. Sinabi niya sa akin na yung Pasig River ay matagal nang hindi at madumi pa rin at ganun pa itsura. Kung maaari daw ay may magawa siyang paraan para mapaganda natin yung Pasig River. At sa kanya po, pakita ko po sa kanya yung sisirita dyan na sinabi niya sa akin, sana, Secretary, magawa natin paraan yung mahihirap, lalo na yung nasa estero at dyan din sa mga ISF na nakalawit dyan sa Pasig River at dyan din po sa Manila Bay. Napakarami pong squatter ngayon dyan at nakikita nyo naman po, nakikita nyo lahat na yan po ay punong-puno ng ISF pa yun. Isa sa panggandang programa po ng ating mahal na Pangulo at ating unang gig na ayusin yung buhay ng mga tao dyan sa Pasig River, lalo na yung nakatira dyan. At pagkatapos po, ayos po na, tanggal po natin yung mga ISF dyan, gagawin po natin magandang promenade dyan. Yan po ang programa ng ating gobyerno dito po sa Pasig River. Okay, Secretary, sa ilalim po ng proyektong ito, ano po ba yung transformation na makikita ng ating mga kababayan dyan sa may Pasig River? Alam niyo po, marami ng kwentuhan niya sa Pasig River. Ang dami-dami, ilang administrasyon na ang tapos nangyari at ilang administrasyon rin po ang nangako. Natatapusin at pagagandahin yung Pasig River. Dito po sa pamamahala po ng ating unang ginang at katulong po ng ating unang ginang at pamamahala po ng ating Pangulo at sinasabi niya, siguraduhin natin na ito naman ay may mangyari na at hindi ito kwento lang at hindi drawing. So, sinusigurado po ng ating unang ginang at ating Pangulo at unang ginang na itong proyekto to ay hindi drawing at ito ay magiging katotohanan. Well, Secretary, tama po kayo. No? Marami nang lumipas na administrasyon at marami na rin nagsimula ng mga iba pang proyekto dyan. Pero ang mahirap dito, dahil na patuloy po itong nadudumihan dahil may mga nakatirang mga informal settlers sa paligid ng Pasig River. Ano po yung plano nyo para sa ating mga kababayan na tatamaan ng development project na ito? Yung kasing Pasig River ay budiyan ng lahat ng ating estero dyan sa NCR. Well, yung mga nakarang administrasyon, pichi-pichi ang development. Mayroong iisipin yung Pasig River, hindi naman iisipin yung mga estero. Nakaduktong po yung estero eh. At lahat po ng mga drainage niya, nakaduktong lahat dyan sa Pasig River. Walang pupuntahan niya kundi Pasig River. Dito po sa programa ng ating bagong programa po ng Pasig River, kompleto po yan. Hindi lang po yung pabahay at hindi lang din po yung mga estero. Kinumpleto po namin kasi hindi po pwedeng ang gagawin mo isa-isa lang eh. Makakaduktong yung buhay ng Pasig River. Nakaduktong yan sa Laguna de Bay, nakaduktong yan sa Manila Bay, at nakaduktong din sa mga estero. So pag proyekto mo yan, kumpletuhin mo. Pag kinumpleto mo, dapat may proyekto ka sa estero, may proyekto ka sa Pasig River, sa Laguna de Bay, may proyekto ka rin sa Manila Bay. Ang dami-dami natin squatter dyan sa Manila Bay. Ang dami-dami natin squatter dyan sa Laguna de Bay. At yung lupang Arienda, punong-puno rin po ng squatter yan. Kaya po ang ISF, kaya po yung department, yung bagong programa na nilusad po ngayon, kompleto.
Meron pa tayong Central Park sa dulo ng Pasig ng development, sa dulo ng Pasig River, dyan sa Laguna de Bay. At meron din pong malaking housing projects po dyan sa North Harbor. May 25 hectares po dyan na nag-uumpisa na rin po na magawa ng pabahay. Sabay po yan. Hindi po pwedeng one at a time kasi makakadukto nga po sila. Okay, Secretary, habang kayo po yung nagpapaliwanag, pinapakita po namin yung video na mula din sa inyo, no? At nakikita namin napakaganda ng plano o ng proyekto para sa Pasig River. Pero marami po ang nakalatag na plano sa proyektong ito, tulad ng commercial hubs at People's Park, kagaya nung nasa video. Paano naman po natin ma-preserve yung historical at cultural value ng Pasig River sa ilalim ng proyektong ito? Una-una po, kami nakikipag-ugnayan sa NCAA. Sila po ang expert dyan sa cultures and art. Lahat po namin ginagawa, humingi po kami sa kanila ng suggestion or approval para po sakasakali kung magdodrawing kami ng architectural, whatever design, meron silang basbas sa aming mga ginagawang proyekto. Tama po kayo, hindi lang po pwedeng puro development lang. Kailangan intindihin din natin yung history, intindihin natin yung arts and culture kung saan nanggaling po ang Pasig. Okay, katanungan po mula kay Job Manahan ng ABS-CBN News. Some photos showed that First Lady Lisa Marcos was in a meeting on the Pasig River rehabilitation. What will be her role in this project? What did she commit? Ito po, advocacy niya yan. Gusto niya maayos yan. In fact, hindi nga po siya, ang sinasabi po namin sa kanya, kung maaari, siya po sana magsabi niya, ayoko makialam dyan na sekretary. Gusto ko lang tumulong at makasigurado lang na magkaroon ng katuparan ang pagpapaayos ng Pasig River. Ayun yung po sumali sa organisasyon. Ang gusto niya lang at tumulong. Kasi nga po, ayaw niya nakahalo dun sa administrasyon na yan. Pero ang sinisiguro lang po niya lagi sa akin na sana, sekretary, ako ay aaktabay sa iyo at tutulong sa iyo na maging totoo at mapatunayan natin na ang Pasig River ay magagawa talaga. Alright, sir. Katanungan pa rin po mula pa rin kay Job Manahan. Magkano po yung budget para sa planong i-develop itong Pasig River at ano din po ang timeline para dito? Kailan po ito matatapos, sir? Ngayon, gumagalaw po yung presyo ng budget. Kasi nga, nagpa-planning pa kami. At the same time, meron kami ginagawang showcase ngayon. Diyan sa may tabi ng likod ng post office. Yung showcase na yan, kaya gatapusin po namin yan. At baka substantial mapakita natin kung magpasko, yung buong kabuuan ng mga 500 meters, kung ano ang magiging itsura ng Pasig River. Mm-hmm. Okay, sir, kapag natapos po ang development project na ito, ano naman po yung magiging posibleng epekto nito sa sektor ng turismo? Ay, grabe sir. Grabe po, grabe. Isipin mo, kapag duktong mo lahat through pedestrian, embankment, na gagamitin mo yung Pasig River right of way. Isipin mo, naduktong mo yung Laguna de Bay, naduktong mo yung Pasig, naduktong mo yung Mandaluyong, Makati, Manila. Isipin nyo yung pedestrian, ambience mo yung tubig. At ilalim po na yan, meron po tayong mga kainan at mga shops at pwedeng gawin. At para private sector na rin po ang mag-maintain nitong development na ito. At una-una, nakaduktong din tayo sa Chinatown. Ay, alam nyo naman po, yung Chinatown, pwede natin gamitin yan sa food tourism. Lahat naman sa ibang lugar, Chinatown, lagi pinupuntahan ng mga turismo. At isa po, meron pa rin tayong isang gagawin na development dyan sa dulo, yung Central Park. Diyan pwede tayo magligay ng mga installation art. Yan sinatuwan-tuwa po NCAA. Kasi po, yung luneta, punong-puno na yung luneta. Kulang na kasi ang luneta nakadesign, ang population ay konti lang. Ang population na nag-times 10 na. Paano magkakasa yung mga parks na yun? Kaya po, naisipan po at natutuwanan po NCAA
na makagawa po tayo ng isang magandang parks at malaking parks sa buong Pilipinas. At maniniwala po at matutuwa po ito lahat ng NCR na mga town, mga bayan as in sa NCR. Isipin niyo po, dito sa parks, dito po nakakapantay-pantay ang mga tao. Mayaman, mahirap, yan po nakikinabang. Diyan sa park na ating ginagawa. Gagawin pa lang. Okay, Secretary, kailan po kaya mararamdaman o makikita ng ating mga kababayan yung mga pagbabagong ito sa Pasig River? Ito po ay, sabi ko po sa inyo, nasa planning stage kami po ngayon. At for the meantime, nagagawa kami ng showcase para mapakita at makita namin ano po talaga ang tunay na mangyayari dyan sa Pasig River. At the same time, parallel program yan eh. Habang ginagawa mo yung plano, meron ka nang inuumpisahan. Inuumpisahan mo na yung housing, inuumpisahan mo na rin yung paglilinis sa estero. Sabay-sabay eh. Ngayon, ang hirap ito, yung funding eh. Talagang aaralin mo yung pondo eh. Siyempre, uusap tayo sa lahat ng pwedeng magbigay ng pondo. Yung private sector. Pangalawa, yung mga kongreso. Pupunta na naman tayo sa kongreso, hihingi na naman tayo ng tulong para mapatunayan, para maging katotohanan ang ating proyekto. Alright, bilang panghuli sir, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Dito po magpapasalamat po kami sa ating sa inyo po lahat. Kung kayo po ay magkakaisa tayo na ang Pasig River ay pagtulong-tulungan at matutuwa po at dyan naman po si Unang Ginang na siya po nakatutok sa amin kung para maging sa katuparan ang Pasig River. Alright sir, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acusar. Salamat po.